Hawakan na lang nagpuan. Wala ka mag-Dodre, may tao tayo sa baba. Every day, most of the Maranaos pray that it is just a bad dream. That one day we will wake up, nasa mga bahay na kami, na itong nangyari lang pala is just a nightmare. Pero hindi. This is our reality now. Parang umiiyak ang langit sa itsura ngayon ng Marawi. Ito dapat ang natatanging lungsod sa mundo na tinawag na Islamic City. Tahanan ng mga Maranao sa hilagang bahagi ng Mindanao. Pero matatawag pa bang lungsod ang isang lugar kung saan dapa na ang mga gusali, lumikas na ang higit 200,000 taong nakatira, kung saan ang mga bahay ay taguan na lamang ngayon ng kalaban o kakampi. Saan tayo, sir? Dito. Nasa may pinto. May ano ba dito? Ay, yung position ng sniper natin. Medyo malakas yung ulan. Malabo yung visibility, pero hindi tumitigil yung mga kalabang sniper. Kaya yung ating tropa dito, tuloy-tuloy lang din yung pakikipagbakbakan. Hindi na uubusan ng bala ang kalaban ng mga tropa. May home court advantage pa kumbaga ang kabilang koponan. Pati ang lagay ng panahon, minsan, ayaw pang makisama. Ang hirap isiping mga miyembro ng isang pamilya na taga rito rin ang nagsimula ng gulong ito. Ang mga Maute. Omar Kaya Maute is kaklase namin siya from first year to fourth year. Sa pagkakakilala ko kay Omar, he's just like any other normal Maranao high school student. He goes to school from Sunday to Thursday and goes to madrasa Friday and Saturday. This is normal to most of us because of the yearning of our parents na matuto kaming mag-Arabic. Just like any other student, mahilig siya mag-soccer. It's the sports of our school, so he's into it. Ang restaurant na ito ang madalas tambayan dati nila Omar Maute sa Iligan. Hindi yung huling usapan niya. Wala pang isang oras ang layo sa Marawi. Isa ito sa mga lugar kung saan huling nagkita ang magkaibigan. During the 15th year anniversary ng batch namin, we went here because we love the durian shake. Actually, we're sitting on the same spot that we had a picture. Noon pa man kita ng malayo ang mararating ng batang si Omar. Magaling sa math. Siya yung tipong estudyante na pagkatabi mo siya sa geometry or sa trigonometry at nakita niyang hindi ka makasagot, isi-share pa niya yung sagot niya. He was among our classmates that joined the Cadet Officer Leadership Training. Talagang doon namin nakita yung Omar na, the other side of Omar na funny, caring siya, very respectful sa teachers niya. All throughout our high school days, kahit natanungin niyo yung mga high school teacher namin, you will not hear anything na negative about Omar. Bait siya, yes. Kasi hindi ka man maging CAT officer kung mayroon kang bad records. Filipino teacher ni Omar si Gracia nung high school. At wala siyang maalalang pahiwatig na ganito ang kahihinatnan ng dati niyang estudyante. Pero malaman ko na si Omar Kaya Maute, doon ko na, siya pala, under ba yan sa akin noon? Bakit ganun siya? That's his high school picture. Ganoon din si Amer. Kahit noong nakapag-aral na si Omar sa Egypt, maayos pa rin nilang nakakausap
at tumutulong pa nga sa pagplano ng reunion. Nung una siyang bumalik from Egypt na naging alim siya, normal yun, Omar, the Omar that I know. There was no signs. Then, nung 2013, there was a slight change of the tone of his discussion, but pwede mong ignore eh. Parang hindi siya medyo na, uy, Omar, ikaw ba yan? Nakilala ni na Amer at Gracia ang bagong Omar kasabay na ng buong bansa. Nang umatake na sila sa bayan ng Butig at nagtaas ng bandila ng ISIS. Everybody was, is that Omar? Everybody was asking each other na, is that Omar, the Omar that we know? Nung makita ko sa video, yung ko, hala, ano na ba to? Hindi, manglayo-layo niya sa mukha niya nung mag-graduate siya ng dansalan. Si Omar Kayam, ang dating CAT officer, ang batang magaling sa math, ang dati nilang kalaro ng soccer. Wala na. Nagbago na si Omar. Tuluyan ng pinutol ni Omar Maute ang lahat ng ugnayan niya sa dati niyang buhay. Isa sa mga gusaling unang nilusob ng Maute Group, ang Dansalan College, kung saan nag-aral si Omar. Nung first day na nasunog ang DC, I wasn't able to stop my feelings. Napaupo na lang ako and napaiyak. Yun yung pinakamasakit. Yung I don't understand na ganyan yung pananaw mo sa buhay. I don't understand bakit ito ang ginawa nyo. Mas grabing hindi ko maintindihan bakit kailangan mong sunugin ang paaralan na naghubog sa'yo. Why our alma mater? Huwag dyan, dito ang daan. Tawid kayo sa kabila. May tao na ba? Meron na. Ano nang bala doon sa ano? May nagano. Ay, yung kalaban sa ground floor. Sa dami ng nakapalibot na puwersa ng Maute Group, hindi makalusot ang mga tropang sasaklolo sana kina First Lieutenant Alvarez. Wala na silang pwedeng asahan kundi ang isa't isa. Sabi ko, hold the line. Hold the line tayo. Sige lang, bantayan nyo lang yung sector nyo. Yung mga iba, ma'am, hindi makaputok kasi yung mata nila hindi makatingin. Kaya ang ginawa ko, ma'am, ako muna yung nagsipat ng baril nila. Tapos huwag na nilang gagalawin yun, kakalabitin na lang nila. Si Sergeant Mayo, akala ko walang tama. Nung bababa na siya, sir, di ako makababa. Ang ginawa na lang niya, nilaglag na lang niya yung sarili niya sa tangke. Nung nilaglag niya yung sarili niya sa tangke, yun, para makakomply siya doon sa instructions ko, gumapang siya doon sa may malapit na kanal. Eh, narinig ako ni Private Cabonita, yung may putol yung paa. Sabi niya, sir, saan yung baril ko? Saan ang sektor ko? Sabi niya ng ganun. Sabi ko, hindi ka lang, intindihin mo lang muna yung sugat mo, kami na yung bahala dito. Hanggang sa pinagbigyan ko na lang siya mag-umaga na o sige yan, dyan ka sa bintana na yan, ganoon mo lang yung baril mo. So hanggang sa dumating na yung liwanag, nakita ko yung picture ng buong tropa ko. Sabi ko, naku, alanganin kami dito. Titingnan mo yung nangyayari ngayon sa Marawi, parang ang hirap isipin kung anong klaseng tao ba yung kayang gumawa ng mga
ginagawa ngayon doon sa gitna ng gera. Meron tayong makakausap ngayon na susubukang ipaintindi sa atin kahit papano ano yung lumalaro sa loob ng isip nila kapag nakikipaglaban sila sa ganitong paraan. Pero kailangan natin itago yung mukha niya at itago kung nasaan siya kasi minor de edad pa yung bata. Trabaho ko sa kung farmer ba? Tinutulungan ko yung kapatid ng nanay ko. Pagkatapos doon, nag-transfer kami dito sa Kuan Marawi. Diyan sa Mapandi. Transfer kami doon. Doon nagkakilala yung mama ko at saka si engineer. Sino engineer? Kayamora. Si Kayamora Maute, ang ama ng Maute Brothers. Isa siya sa tinuturing na utak sa likod ng Maute Group na pinatatakbo ng kanyang mga anak. Sabi yung si engineer, kung gusto makapag-aral yung anak mo sa Quran, ibigay mo muna sa akin, akong bahala sa kanyang mag-alaga. Nagpayag na yung mama ko. Siyempre, wala akong pinag-aaralan. Nagpayag din. Anong binilin sa'yo ng nanay mo bago ka umalis? Binigyan ng pira. Sabi niya sa iyo, magpakabait ka dun sa kanila. Dahil siya, malayo ka sa akin, hindi kita mahalagaan. Binalikan ko ang bayan ng Butig sa Lanao del Sur, kung saan nabuo at nagsimula ang Maute Group. Sa liblib na bahagi ng Butig, narito ang Camp Darul Iman, isa sa malalaking training ground ng mga Maute fighter, bata man o matanda. Dito sa Darul Iman, nagsimula ang indoktrinasyon ni Abdul. First time kami doon magpasok barangay sa Darul Iman. Doon kami nadala sa first time kami mag-training, Darul Iman. At pangkunin nila doon ng mga purong bata, puro hindi nakapag-aral. Sino yung mga taong nakita mo nandun? Si Omar. Mga 3 buwan, dumating na si Abdullah. Galing sa yung ibang bangsa. Si Farhana. Wala, minsan magpunta doon, magdalang mga pagkain. Siyang maggasto doon sa mga anak niya. Kung ang nanay na si Farhana Maute ang sinasabing tagalikom ng pondo para sa Maute Group at ang koneksyon sa mga foreign jihadist. Ang mga anak naman niyang sina Omar at Abdullah ang personal na nagdidisiplina sa mga batang recruit. Umaga mag-aral kami ng Quran. Hapon mag-aral ng simbol ng armas, maglinis ng armas, magsimba. Sinong nagtuturo ng Quran? Si Omar. Stricto si Omar. Napalo ka niya. Kahit hindi ka makamuray sa Quran, pinapalo ka niya. May parusa ka sa kanya. Patunay ang mga na-recover na videong ito sa mga kwento ni Abdul. Sinasanay ng Maute Group ang mga bata sa mga tagong bahagi ng Lanao del Sur, kadalasan sa Butig. Opo, nandyan ako. Nandoon din si Abdul sa ibang footage na napanood niya. Nandyan ako, ma'am. Binabaril yung malapit sa tayo namin. Grabe sa... Ito? Oo, bungol kami talaga dyan, ma'am. Pero ang mas nakakapanindig balahibo ang mga mensaheng nakasulat sa blackboard na pinapabasa sa mga batang recruit. Anong sinasabi niyan? Patayin niyo sila mga Christian. Dapat walang nakatayo ng Christian sa buong mundo. Yan ang gusto mangyayari ng ISIS. Gusto mo rin na makapatay ng Christian? Oo. Tsaka gusto ko din mamatay. Kung mamatay kami, regalo sa amin yung Allah daw. Ang sinabi niya. Noong Pebrero 2016, inutusan umano ni Omar Maute si Abdul at ang ibang kabataan na salakay ng detachment ng 51st Infantry Brigade sa poblasyon ng Butig. Ayon kay Abdul, silang mga kabataan ang mga unang lumusob sa mga sundalo. Nandun na kami yung... Kayo ito? Opo, ma'am. Pero hindi namin napansin itong duha. Akala namin, ma'am, sibilyan. Kasi kung alam namin ng pulis, barilin namin yan.
Ito yung detachment na inatake noon ng mga bata noong February 2016 at nung tumulong na, nag-reinforce na yung ibang mga miyembro na mas matatanda, yung mga trainer nila. Naging ganap na gera na sa butig yung nangyari at doon na natin nakilala yung tinatawag na Maute Group. Ang mga kasamahan noon ni Abdul at marami pang bagong batang recruit ang nakaharap ni Alvarez sa Marawi. Merong parating. Kaso sir, mga bata. Ha? Bata? Sabi ko, pero may baril. Si sir, may baril. Paano to sir? Palapit na sa'yo, ano pang gagawin mo? Sabi ko gano'n. So, sir, tirahin ko na talaga to. So, bata yung una namin na kasi sila yung yung malalakas ang loob talaga na parang hindi na tatamaan ng bala piling nila. Impact na kasi doon sa tao. Hindi lang sa war zone ang laban, kundi maging sa pananaw ng mga tao. Halos lahat ng Maranao na tatanungin, gaya ng assemblyman na si Zia Alonto Adjong, ang magsasabi na hindi Islam ang ginagawa ng mga Maute, kundi terorismo. Does not and it will never represent us. Unang-una, number one, kami yung naging biktima. They don't represent the cause of the Muslim Filipinos. What they represent is something alien to us. We do not identify ourselves with this ideology. We do not declare our allegiance to this group. Sunod! Sige! May ginamot dito ah. Ano mo nga, tadyakan mo nga itong pintuan at securityhan ko. Tadyakan mo itong pintuan. Yung pintuan. Sa ilalim ng hagdanan, pwede mag-cover. Sa ilalim ng hagdanan. Walang nakapasok ng Marawi na walang safe conduct pass. Kumbaga, dapat otorisado kang pumasok bago ka nila palusutin. Ganun ka higpit ngayon na makapasok lang doon sa city. At maraming mga ganitong klaseng mga checkpoint na kailangan mong magpakilala. Sir, good morning. Good morning, sir. Thank you po. Sir, ingat kayo. Sarado ko na lang po, ma'am. Sa pagtutok ko sa mga Maute, bago pa pumutok ang gera sa Marawi, ilang beses kong dinaanan ang mga kalsadang ito. Ingat po kayo. Salamat, sir. Nakakapanibago, lalo na kung alam mo ang itsura nito dati. Parang tumigil na ang buhay dito mula pa noong May 23, ang unang araw ng pag-atake ng Maute Group. Nasa enrollment noon si Gracia nang marinig niya ang putukan sa Dansalan College. Akala namin rido lang. Bang normal na putukan. Kasi parang nasanay na rin kami sa mga normal na putukan. Then,
Hindi pa rin nahinto yung putukan, mas lalong lumala. Kaya nga tanong, ano ba ngayon? Then may mga parents na, ma'am, mayroong mga ISIS na nandoon. Di, pag sabing ISIS, di, nataranta na rin kami. Ito na ba ang gera? Ito na ba ang katapusan? Ang alam ko na mga Christians talaga ang pupugutan ng ulo. Kasabay ng malawakang pag-atake, nagsimula na rin kumuha ng mga bihag ang Mauti Group. Kasama sa mga dinakip, ang mga guro ng Dansalan. Dami-dami kasing picture na sa bahay, wala na sunog. Tumakas na si Gracia at kasama ng asawa niyang si Loloy. Nagmadali silang umuwi para kunin ang anak nilang si Brian. Tumakbo sila sa bahay ng boss ng asawa niyang si Loloy. Kung totoo man ng mga Kristiyano ang hinahanap ng mga Maute, malaki ang tsansang makalabas silang ligtas ng Marawi, lalo't Muslim ang kanyang amo. Yung kay Brian lang. Pero humingi ng saklolo sa kanila ang mga kapwa guro ni Gracia sa Dansalan College. Sinabi na Kuya Luloy, huwag mo kaming iwan. Sinabi ko sa kanila, hindi ko kayo iwan. Kung mamatay man kayo, mamatay tayo lahat. 38 tao ang nagtago sa bahay ng boss ni Loloy. Kabilang narito ang mga bata at 2 buwang gulang na sanggol. Naisip nilang palipasin ang gulo sa basement ng bahay. Pero hindi tumigil ang putukan. Mula noon, napasama na ang grupo sa libo-libong taga-Marawi na naipit sa gitna ng bakbakan. Walang kasiguruhan kung kailan makakalabas. Sa araw din na iyon, paalis ng Marawi si Mayor Mahul Usman Gandamra nang mabalitaang may mga grupo ng lalaking armado ang nagkalat sa iba't ibang bahagi ng syudad. Nagkaroon ng panic yung maraming tao. Mayroon ng mga sighting of this black wearing man na nag-converge doon sa kanilang area. That time, I realized na malaki pala yung kaguluhan na ito. Hindi na nakaalis si Mayor Gandamra at ilang tauhan sa City Hall. So, dito, talagang pinagbabaril kami dito. May mga tama. Oh, ito. Ito po. Yan, yung mga tama. Nandito rin po, no? Ito. Meron din dito. Kasi nandyan eh. So, kitang-kita. And talaga nag-a-attempt sila. But of course, we deployed our men. Nandun yung sila. Ang ginagawa namin, wala nang ilaw eh. Sir, di ka na tayo? Yes. So, ganun po ang aming nangyari. Noong unang pag-atake ng Mauti Group dito sa Marawi City, yung mga City Hall employees, saka yung mga nakatira malapit dito. Sorry. Ay! Uy! Ano muna? Harap muna ka kayo. Tuloy. Naloob na tayo. Bumagsak sa kamay ko eh. Ilang minuto pa lang nakaalis si Mayor Gandamra nang isang bala ang tumama sa City Hall. Nag-aano lang kami dito sa may City Hall, biglang may mga lumilipad pa rin na likaw na bala dito. Muntik nang tamaan yung cameraman namin si Noni. Hanggang ngayon kahit secured na itong City Hall, hindi pa rin talaga ligtas. Kaya naman marami pa rin nagbabantay talagang militar dito. Noong unang araw ng pag-atake, dito rin sa loob nagtago yung mga City Hall employees, pati na rin yung mga nakatira malapit dito. Naitaas na noon sa iba't ibang bahagi ng Marawi ang mga itim na bandila ng ISIS. Yan ang sitwasyong pinasok ni na First Lieutenant Geraldo Alvarez nang atasan silang tumulong sa mga tropang napapalaban na. Yun ma'am yung time na kinuha nila yung hospital, may mga pinataka silang bilanggo. Tapos yun din yung time na nag-assault sila ng mga detachment, military, mga police precincts. Yun din yung time na nakuhanan din ng Simba yung PNP. Pumasok sina Alvarez sa barangay Mapandi na inakala nilang pinakaligtas na daan. So yung naging function ma'am ng armored ma'am is to retrieve ma'am yung mga wounded that time, taka mag-reinforce. Nung nakarating na ako dun sa Mapandi Bridge, medyo kakaiba na talaga ma'am yung situation doon. 2 sasakyan ang nakaharang sa tulay. Ang hindi alam ni Alvarez noon,
May tangke ng LPG sa ilalim ng mga kotse. Nakakabit ito sa sasakyan para gawin itong car bomb. Sabi ko, patay. Ang assessment ko, ma'am, ang nag-set sila ng parang ambush site. May nakita ko, ma'am, na nakaharang na truck. Ang nangyari, ma'am, pumutok. Sabi, sir, kalaban na to, kalaban. Oo, sige. Continue firing, continue firing. Yung paatras ako na, ma'am, na ganyan, yun na. Merong sumabog, ma'am, na sa sasakyan ko, ma'am, na naalog kami doon lahat. Akala ko IED kasi umangat ako, ma'am, umangat. Umangat na alog. Nung pala, ma'am, RPG. Ipit na sina Alvarez at hindi na makaalis habang unti-unti nang ginagapang ng kalaban. Pagtingin ko, ma'am, dismount, lumabas na yung mga usok. Doon ko nakita, ma'am, yung itsura ng mga tropa ko. Sir, may tama ako. Ganun yung mga sinisigaw nila, may tama ako. Isa, sinandal ko. Pag sandal ko, ma'am, himiwalay, ma'am, yung bewang niya, si Private Porlas. Kumbaga, halos sinulo niya, ma'am, yung putok doon, ma'am, sa loob eh. Yung isa, akala ko, paa ni Private Porlas, paa pala ng isang kasama ko pa, putol, ma'am, dito sa legs. Private Kabunita, ma'am, putol yung paa niya. The rest, ma'am, ng nakasakay doon, ma'am, ang dinadaing nila, ma'am, mata. Mga tinamaan, ma'am, ng fragment sa mata. Sabi ko, yung mga may tama sa mata, ma'am, tsaka may tama sa hita, sabi ko, kailangan nyo pa rin lumabas. Kasi hindi natin alam kung kakampi itong nasa kabila. Nung magsimula ng magkagulo sa buong Marawi, gulat na gulat ang lahat na di nila maintindihan paano nakapwesto ng ganun kabilis at ganun kaganda itong Maute ISIS group. Bakit ang dami nila biglang mga baril? Bakit kahit saan sumuot yung mga sundalo, nandun sila nakaabang para barilin sila at subukan silang patayin? Luminaw ang lahat nung lumitaw na, nung nadiskubre na ng Armed Forces ang video na ito. Makikita dito ang lahat ng pinuno ng Maute ISIS group na nagpaplano. Nandyan si Abdullah Maute, si Omar Maute, yung kapatid nilang si Madi Maute, at ang emir nila, si Isnilon Hapilon. Ilan ang tangke dito? Nagliki dito. Berikit yan. Hindi natin alam. Minimum 4. Dalawa, sabi natin dalawa. Palit. Itong lahat ng napag-usapan nila, nakita natin na nangyari dito sa Marawi Siege. Sinadya nilang lahat ito. Kasama ito sa plano nila na maghasik ng lagim dito sa Marawi. Suportahan nyo! Suportahan nyo! Suportahan nyo! Suportahan nyo! Dito! Dito lang mo dito! I-process mo dyan yung undik. Portahan mo doon, dalawa. Portahan mo dyan. Dyan, portahan mo dyan sa kanto. Ha? Pagdating ng simba, itakbo yung undik natin dyan. Kaya nyo tumakbo! Dito. Bumili mo pera natin. Hop! Go! Yung undid lang sasakay. Yung undid lang. Yung undid lang sasakay. Sino yung dalawa kayo doon sa loob? Tatlong araw nang naghihintay ng reinforcement sina First Lieutenant Alvarez. Wala silang oras kumain, halos hindi natutulog para lang masigurong walang kalabang makakalapit. Pero sumisigaw sila, ma'am, na Allahu Akbar, sumuko na kayo. Huwag niyo nang pahirapan ng sarili niyo. Follow pa ko, ma'am, ng reinforcement. Sabi ko, pinapaligiran na kami.
Yung mga bandang ano ma'am, mga tanghali ma'am, lupay-pay na ma'am yung gunner ko. Hanggang sa nag-radio sa akin na, sir, paubos na yung bala ko. Sige, kuha ka ng bala doon sa kabila. Hindi na ako makabuhat, sir, sabi niya. Ang nag-volunteer ma'am na lumabas, yung driver ko ma'am, si Technical Sergeant Santos, driver ng Timba. Sobrang hina na rin pala niya. Nung sasampa niya na ma'am yung vehicle, tinamaan siya ma'am sa gilid. Hanggang sa sinabihan ako na nalagutan na ng hininga si Technical Sergeant Santos, patay na. Bandang alas 10 nung kinaumagahan nun, ma'am, Private Cabonita, sabi niya, sir, nauuhaw ako. Pinan ko lang din ng konti, pero tapos binabasa-basa ko na yung labi niya lang, ma'am. Pero uhaw na hanggang sa matagal pa ba yung reinforcement? Hindi, nandyan na, malapit na. Chopper na yung gagamitin na, airlift tayo, ganun ko nga. Parang nag-collapse na siya ng ganun, na inaayos lang niya yung sarili niya na hanggang sa nalubuto na siya na, ma'am, ng hininga. Sinubukan ding tawirin ng news team ang Mapandi Bridge nung mga unang araw. Pero malinaw noon kung sino pa ang may hawak ng tulay. Unti-unting nire-recover ng mga government forces itong iba-ibang bahagi ng Marawi City, pero mayroong mga lugar na hawak pa rin ng Maute Group. Sa kabila ng tulay na yun, makikita nyo, may nakahabalan silang truck, may ISIS flag at may mga putok pang nangyayari. Ramdam na ramdam nga noon ang presensya ng Maute Group. Kinailangang mag-cover fire. Nalalagasan ang kanilang hanay sa bawat oras na lumilipas, pero wala pa rin tumitiklop. Sa araw na ito, dumating ang bagong resback. Dagdag tropa ng Marines na tutulong sa bakbakan. Your divine seal of protection, your divinity encompasses my body and soul for eternity. Naging toka ng Marines ang tulay na kailangang bantayan para tiyaking hindi makatawid ang kanilang mga kalaban papunta sa mga dineklara na nilang safe zones. Nakakabilib ang mga tropa ng Marines. Lulusob sila kahit walang katiyakan kung makakauwi pa. Ang ilan sa kanila pangalawang deployment na sa gitna ng gyera, tulad ni na Corporal Jose Estorion at Sergeant Randy De Colongon. Anong pakiramdam, sir, na galing kayo dito, nandito na naman kayo? Okay lang naman, sir. Kasi ganyan talaga, sir, yung duty namin, sir. Gusto mo talagang bumalik na, sir? Oo, sir, gusto talaga, sir. Kabilang sina Estorion at De Colongon sa isa sa mga naging pinakamadugong bakbakan. Dalawa sila sa 50 sundalong sugatan, habang 13 naman ang namatay sa loob lang ng isang araw. At ngayong naghilom na ang mga sugat, hindi sila nagdalawang isip na bumalik sa laban. Bigyan tayo ng pagkakataon na sumama sa tangke ng mga Marines. Pupuntahan nila ngayon yung Mapandi Bridge. Ano na to, sir? Ano tayo sa Mapandi, sir? Mapandi Bridge, sir. Ito na, sir, yung Mapandi Bridge. Wasak na ang mga kotseng nakahambalang. Sumabog na ang abang na car bomb. Wala na ang mga bandila ng ISIS na itinirik sa lugar. Hindi na makilala ang mga bahay sa kabilang dulo. Sir, sir. Okay na, sir. May kanan, no? Ano yung hold ka na? Okay. Balik na. Pupupunta na tayo. Pupunta ka na tayo, tara na. Oo, sir, wala. Binibira na tayo eh. I-target tayo, sir. Target na tayo. Hanggang dito lang tayo. Hindi na makatawid ng Mapandi Bridge dahil yung kabilang side, hawak pa rin ng mga kalaban. So pag mapandi pa tayo ng konti, may mga nag-aabang na raw na RPG doon sa kabilang side, yung mga RPG ng mga kalaban.
Sa gitna ng nakabibinging ingay ng gyera, nangingibabaw ang isang tunog na nagbibigay pag-asa sa mga sundalong nakadeploy sa war zone. Bali po sir, yan yung militarism sir. At the same time, pang ano na rin po siya sir, pang boost na rin po ng moral sir ng tropa po natin sir. Usually sir, kine-play po namin sa amin po sir sa academy, kine-play po yan sir pag pauwi ka sir. Yun po yung thought po ng kanta po niya sir. So parang yung mga nasa loob, uuwi pa rin sir. Opo, sir. Yun po yung point ng kanta. Kahit nakabalik ng ligtas sa barracks, bit-bit pa rin ng tropa ang hirap ng bawat araw na sumasabak sila sa laban. Ang gusaling ito ang naging pansamantalang tahanan muna ng tropa. Dito nabibigyan sila ng pagkakataon na huminga kahit saglit mula sa digmaan. Pero kung kailan tahimik, sakalang din nanunumbalik ang alaala ng bakbakan. Kasama ko sir na nasugatan doon sir sa loob sir. Marami kami sir. Nakwento ni Estorion ang nangyari nang huli siyang tumapak sa war zone. Sa araw na yun sir, akala ko orang mawala na ako kasi andyan ang garapan sa harap. Tapos isa pa may pamilya ko. Bago ako kasi sir, umalis dito papunta doon. Kausap ko yung anak ko. Sabi na anak ko na uwi daw, papa. Kaya salamat talaga ako, nabuhay pa ako. Tapos pagdating pa sa baba, namatay pa yung kabat, sumasakit. Kaya gusto kong bumalik dito. Kahit masakit man, hindi ko pa sila makita. May pagganti ko lang yung kabats ko. Napakasigit talaga sir. Babalik ako sa loob. Babawi ako. Hirap magserbisyo sa bayan. Pero yun ang pangarap ko. Ayaw kong mawala yun. Kaya siguro hindi pa ako nawala. Dahil baka may mission pa akong dapat gawin. Pagsapit ng gabi, kanya-kanyang pwesto ang mga tropa sa gusaling ginawa na nilang barracks. Pero bago matapos ang araw, may isa pang misyon ng mga Marines na kailangan tapusin. Isang video greeting para sa kanilang commander. Birthday kasi niya bukas. Sir, from the officers and men of MBLT-7. We wish you a happy birthday. Happy birthday, sir! Tapos kanya-kanya lang. Sir, Sir, from officers, men and women of Marine Battalion Landing Team 7, we wish you happy birthday, sir! Pakiusap ng militar na huwag magpailaw sa barracks. Madaling makita kasi ng maute ang pwesto sa lalim ng gabi. Walang TV, kaya cellphone ang pampalipas oras. Manila, dito sir kasi parang squatter. Si De Colongon, pinakita sa amin ang Bibliyang pinanggagalingan ng lakas ng loob tuwing sasabak sa gyera. Sir, yung pagramdam ko sir. Pag wala sa katawan ko to sir. Pag ako sir naglalakad sir. Saan mo nilalagay yan sir? Dito sir? Dito sir. Saan para ito? Nabasaan na to sir. Kahit basa to sir, grabe ng alaga ko sir. Kasi ito sir, yung mga rosary na to sir, iba-ibang tao sir nagbigay na to sir sa akin. Habang nasa loob ng war zone ng mga karelyebo, pilit nagnanakaw ng tulog ang mga sundalo. Pero si Di Colongon, hindi dinadalaw ng antok hanggat di nakakausap ang asawa't anak. Hello, love you, Mama. Tulog na kayo? Wala, busy lang ako. May ginagawa na ako dito. Meron kasi, alam mo naman trabaho ko dito. Tulog na si Ate Mikay?
Tulog na? Kamusta yung school niya kanina? Ay, wala pala siyang school kanina. Hindi pala ako nakatawag kasi busy ako kanina. Dahil ako nilalo. Wala pa, hindi subukan ko kung makapadala ko. Eh, kaya naman ako pero kaso lang sa ATM. Hindi man mapadala. Sige na, ganyan lang talaga. Babawi lang ako. Wala ako dito. Relax ka lang dyan. Parang hirap maging sundalo. Yung iba, ang mission lang talaga is mapalaya tong Marawi. Parang saludo rin dapat sa mga pamilya naghihintay. Kasi ang hirap maging makakilala talaga ng sundalo na alam mong any moment, any day, it could be their last. Pray ka lang lagi. Kasi si ate palagi na may araw-araw na may nag-pray. Bye-bye. Ingat yan palagi ha. Bye-bye. Lahat ng konektan! Tanggalin mo to! Ayo, pumasok ka! Sunod! Sige! Ganito ang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng syudad. Mga sundalong nagbabagsakan kapag nauunahan ng kalaban. Pero kahit pa sinasalubong ng bala, hindi natinag ang Special Forces na mailigtas ang mga kasamahan nila. Ganyan ang kapatirang hinihintay ni First Lieutenant Alvarez na 4 na araw nang hindi makuha mula sa kuta ng Maute Group. Pero habang tumatagal, lumalala ang problema. Habang nasa sektor kami, makapal na yung usok ma'am nung bahay na inokupay ko. May surog na ma'am dun sa ground floor ko. Nasa second floor kami. Hindi namin kayang usok ma'am. Bumaba kami ma'am. Pagbaba namin ma'am, yun naman ma'am yung paulan ng M203 ng kalaban dun ma'am sa amin. RPG kasi naglihab agad ma'am eh. Radyo na naman ako, sir. Sinusunog na kami sir. Lumapit sila sa akin ma'am. Hawak kayo sa ulo ko kasi gusto kong physically count. Ganun, hawak silang ganyan. So kompleto. Sabi ko, gapangin natin yung bandang terrace. Doon makahinga tayo ng maayos. Nakagapang kami doon, ma'am. Kaso may mga nalalaglag pa na baga, ma'am, doon sa amin, ma'am. Doon yun yung time din, ma'am, na bigla na lang kami napapray, ma'am, lahat na sabi ko na iligtas, ma'am, yung ibang bahay. Doon, ibang kasama ko, kasi hindi ko pa alam yung situation nila doon, ma'am. Then, doon, hanggang yun, ma'am, nanalangin kami, ma'am, sabay-sabay. Tapos, yun na rin yung time, ma'am, na parang nabura na lang yung mga abo doon sa mata namin kasi lahat, napansin ko, ma'am, lahat talaga. Lumuha talaga doon, ma'am. Ito mo. You are so very vulnerable from fires here. Mahigpit na binabantayan ni General Eduardo Año, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ang kalagayan ng mga tropa niya sa Marawi. Kung pwede nga lang,
company commander ako dyan o battalion commander. Mula paggising niya sa umaga hanggang pagtulog sa gabi, binibilang ni Anyo ang mga KIA o killed in action at ang mga WIA o wounded in action. Number one is SOP dyan, body system. You do not move, you do not go without your body. It's really very, very, very hard. Masakit sa loob, masakit sa dibdib. At nakikita niyang iba na ang digmaang nararanasan ng armed forces ngayon. Masasabi natin, unprecedented kasi we have been preparing to crush the Maute Group and we have been doing that, as I said. Pero unexpected yung papasukin nila yung Marawi, magra-rampage sila at mag-hold the line sila sa Marawi. Hanggang noong Desyembre 2016, sa utos ng ISIS ng Middle East, lumipat na sa butig si Isnilon Hapilon, ang kinikilalang emir ng ISIS sa Pilipinas. In essence, they already have the full backing of the ISIS in Mosul. Kasama na yung pagpadala ng about $1.5 million in support to the Maute ISIS ISG group. Sa dalas ng mga engkwentro, pinag-aralan na pala ng Maute ang kakayanan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Pagdating ng Mayo, sunod-sunod na intelligence information ang natanggap ng AFP tungkol sa napipintong pag-atake ng grupo. Pero nagpalabas ng walang makitang indicators. Doon, ang failure doon, yung local intelligence network, which is supposedly tutulong yung local government, barangay captains, pati mga clans doon. Appreciation ang kulang doon. We fail to appreciate the enemy's strength and intention. Sa kabila nito, bahagya pa ring nadiskaril ng AFP ang pagkasa ng buong plano ng Maute Group. Nang subukang kunin ng militar si Isnilon Hapilon sa isang raid noong May 23, doon na napilitan ng Maute na ilunsad na lang ang plano nila agad. Their plan, actually, kung makuha na nila yung Marawi, establish nila yan, they will walk going to Iligan and then they'll kill all Christians on site. Ito ang kinakatakot ng isang malaking grupo ng Kristiyanong nagtatago sa isang basement. Kabilang dito ang pamilya ni Gracia, ang dating teacher ni Omar, at higit 30 office staff members at teachers ng Dansalan College. Ang ginawa namin, yung nakita nyo ang picture is nagbra na lang, wala nang malisyahan doon. Kaya kung hindi namin gagawin, mamamatay ka mismo sa area na talagang hirap. Mabaho na kasi walang tubig. May toxic goiter kasi si Brian at wala silang nadalang gamot. Sinasabi niyo kay Brian naman pag nagtatanong. Ayan ang kasabi ko. Sabi niya, kasi pag pumasok na ako sa room, kasi nandun ako palagi sa may pintuan, ako nagagwardya doon. Tapos pag pumasok na ako, tay, lalabas na tayo. Yan sabihin niya, lalabas na tayo. Konti na lang, konting tiis yan. Lalabas na tayo. Yung hinaplos-haplos ko sa Brian, sabi ko, ako, ano kaya ito? Dadatnan kaya niya? Mabuhay pa ito. Kasi payat-payat na niya doon. Pagsapit ng pangalawang linggo ng kanilang pagtatago, paubos na ang kakarampot nilang tubig at pagkain. Kasabay nito ang pagkaupos ng pag-asang marirescue pa sila. 38 kami lahat. Paano makasiya sa amin kung abot pa kami ng 2 days? Mamatay na kami talaga. Ilang libong taga-Marawi ang naipit sa bakbakan. Pero daan-daan din ang sadyang kinuha ng Maute Group. Ang ibang guro ng Dansalan College, binihag nina Omar at dinala sa isang moske sa gitna ng war zone para ipakiusap na palayain na ang kanilang mga guro. Tinanong ko siya, bakit mo to ginawa? Kasi sabi ko maraming nasaktan, maraming nadamay. Sinabi niya talaga, kasalanan daw ng mga militar. So sabi ko, excuse me, I have to cut you off. Because you know very well that we come from different sides. Whatever you say, hindi ko yan matatanggap.
Isang taon mula nang sirain ng gera na sinimulan ng Maute Group, ganito pa rin ang butig. Kitang-kita mo pa rin yung pinagdaanan nilang gera. At least ito na. Bumalik na yung school kung kanino siya dapat. Sa mga bata, sa mga teacher. Anong epekto sa mga bata po nun? Natakot din. Siyempre, di ba, yung katapos ng gera, may mga aeroplanong darating dito. Parang sabi na, sir, teacher, alis tayo. Dito na naman sila. Masisilip sa butig kung ano ang hamon na naghihintay sa Marawi sakaling mabawi na ito ng militar. Ang paghubog ng bata ang isa sa mga naging puhunan ng Maute Group. Pero paano matututo ang batang lumayo sa ideolohiyang mali kung pinababayaan din ang mga lugar kung saan sila pwedeng matuto ng tama? Tumiwalag na sa Maute Group ang child fighter na si Abdul. Kasi nandun kami siya unahan, nakatalik. Pero mahihirapan na siyang bumalik sa dati niyang buhay. Ang alam kasi ng lahat, patay na siya. Kung umuwi siya at makitang buhay kasama ng pamilya niya, baka sila ang mapahamak sa mga Maute. Kasi gusto ko sa kanya lang masabi na miss ko na talaga sila, yung pamilya ko. Yun ang gusto ko mangyari. Paliwanag ko sa kanila kung ang nangyari. Sabihin ko lang sa kanila. Sa Marawi, 2 linggo nang natrap ang grupo ni Gracia. Wala ng tubig at pagkain, kaya nagdesisyon silang tumakas kaysa mamatay sa gutom sa basement. Pinamalong ko sila kumbong. Ang mga damit ng mga kasamahan namin, may mga shirts pang maiksi, ganun. So, Mga hindi sexy. man pwede, hindi man mga Christian man. Ko, ya Allah, sa Ginoo, ikaw nang bahala sa amin. Tapos, tumakbo ako. Tumakbo din sila lahat. Si Mrs. at saka yung si Brian, sila ang pinaka-nahuli. Tiningnan ko sa likod, wala na si Miss at saka si Brian. Yung binilikan ko si Brian at si Mrs., yun ang nakaiyak ako talaga kasi si Brian sinabi niya, "Tay, iwanan mo na lang ako." Hindi ko na kaya. Kunak, hindi kita iwanan talaga. Anong gagawin mo? Bubuhatin kita, nak. Kaya mo ako, kaya kita, nak. Papatawid na kami doon sa may tulay patungong Banggulo, gano'n. May mga estudyante ako doon na nagtawag sa akin, Ma'am Dando, ayun. Parang doon ako na, oh, thank you Lord, kasi nandito na kami. Ano ba si nanay? Nagkapahinga ba? Anak mo ba yan, kuya? Pinagay mo dyan, oh. Yes, mabantaya, wag yung pagalaw. Kuha ko ulit. Happy birthday to you. Sa ikalimang araw naman ng pagkakaipit ni na First Lieutenant Alvarez, nakarating na ang Maute Group sa bubong ng pinagtataguan nila. Wala na silang bala. Paubos na rin ang pag-asa. Parang hindi tayo makukuha. Kung sa mayroon lang akong isang na-text doon, ma'am, na isang kasamaan ko rin, ma'am. Bok, alam mo naman na yung locations ko. Dapat alam mo kung saan ako kukumin. Sabi ko sa kanila. Pero biglang nabuhayan si Alvarez nang muling may tumawag. Susubok na naman ang tropang kunin sila. Labas kayo sa lubungan. Sa lubungan tayo. Bawat takbo namin, ma'am. Kung magkamali ka ng left, doon. Kung kamali ka ng kanan, baka tatama sa'yo, ma'am. Ganun. Doon, ma'am, nakita kami ng ranger, ma'am. Nakita rin namin sila, ma'am. Nakahimural kami, ma'am. Nung nabuo kami, ma'am, nung sinakay kami, ma'am, sa ayun, ma'am, parang grabe talaga, ma'am, yung ma'am, nag-aakapan, ma'am. So, doon lang sa dulo, doon. Mamaya,
city government na magkaroon ng flag racing dahil medyo malapit tayo sa war zone, mga 2 kilometers lang. Talagang delikado yung pagpunta nila dito, pero yun yung gusto kong itawid. Sina Mayor, kahit sa simpleng paraan, gustong ibalik ang dati. Kaya't sa bawat pagkakataon na pwedeng mag-flag racing ceremony, ginagawa niya ito. Ang gusto ng Maute, magdala ng takot. Pero di raw sila papayag. Nung araw ng kalayaan, sa kabila ng peligro, bumagsak ang mga luha sa pagtaas sa City Hall ng bandila ng Pilipinas. Magtatatlong buwan na ang gyera sa Marawi. Bilyong piso ang tinatayang halaga para muling itayo ang syudad. Umiiral pa rin ang martial law sa buong Mindanao. At wala pa ring makapagsabi kung kailan matatapos ang bangungot na ito. Halos burahin na ng gera ang lahat sa Marawi. May 200,000 residente na nawalan ng bahay at hanap buhay. At mahigit 700 sundalo at sibilyan na ang nasawi sa bakbakan. Ang daming dahilang sumuko. Ang daming dahilang magalit. Pero higit na mas maraming dahilan para tumayo at tumulong nang masigurong hindi na ito mauulit. Babawi ang Marawi kung hindi tayo pasisiil.